desperate move na nila to upang, yun nga, makuha yung suporta uli ng mga tao through pananakot. Alam naman natin na mahina na ho sila ngayon. Konti na lang ang kanilang strength, ang kanilang mga miyembro, at konti na lang din ho ang kanilang naloloko. This episode is powered by DTX 500 and Clinica D3 Bio. Banta ng viruses at bakterya, huwag mag-alala! D3 Bio is here. A quality product of Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center Incorporated. Batcom, Happy New Year, and I'll start with a medyo malungkot na topic, ano? Out of the dozens of civilians killed sa Negros Occidental, based on your records po, ilan na yung nangyari dito sa Northern Negros alone, as admitted by the CTGs? Well, for the past year ho, ang nangyaring mga shooting incidents perpetrated and claimed by the communist terrorist group dito sa Negros Occidental, out of almost 30 or dozens of shooting or killings, dito ho 14 incidents ho yung kinlaim nila. And based sa mga records and investigation natin, yun ho, 14 incidents and 15 ho yung pinatay po nilang mga civilians. 14 yung Incidents. Yeah. Yung sa kanila ay 15. 15 ho yung victims. So may isang incident na dalawa ho yung... Yung sa Tuboso, yung sa Stop Aguinaldo, I think. Yes. Anyway, so 15, medyo madami yun . So you average, last year, you're averaging 1 civilian killed every month. Tama po. At lahat sila ay ina-accuse na assets ng Philippine Army. Some of them are being tagged by this communist terrorist group na mga espiya or mga assets daw ng Philippine Army or ng government security forces. So ito yung claim nila, but sa totoo purely civilians ho itong mga to. If you will investigate and kunin ho yung mga background nila, they are all purely civilians and farmers who are living peacefully sa kanilang mga communities kasama kanilang families. Which makes me wonder bakit some groups are raising hell over the so-called red tagging, but no one is raising concerns over this phenomena of spy tagging in Negros Island at aktual na pinapatay. But I'll go to that later, Batcom. Na sa itong 15 na cases, ano yung pattern na notice po ninyo? Well, ang nakita ho natin dito is yung mga lugar na nangyari ho yung mga incidents. Ang nakita ho namin dito yung mga lugar na dati nilang influensya or na-influence areas or communities na ngayon ay pilit ho nilang kinukuha or gustong ibalik ang presensya nila sa mga lugar na ito. Oh, so yung iba dito or halos lahat are former sympathizers ng mga CTGs? Hindi naman po. Some of them are peace-loving Negrenses na tahimik pong namumuhay dyan na nagsasaka, pero ang dahilan ho ay sila lang ho yung makakapagsabi bakit nila pinatay ang civilian na to. Maliban sa kanilang mga ginagamit na propaganda lines na mga spy daw ho itong mga pinatay nilang civilians. Pero sa katotohanan hindi naman ho ito mga espiya or assets ng gobyerno. I remember in the 70s, 80s, and the 90s, nagkaroon ng anti-DPA hysteria sa loob ng CPP. At pinatay nila yung mga suspected infiltrators ng military sa loob ng kanilang partido. Is this a similar thing happening sa dating areas nila, na kapag hindi ka sumama sa kanila, parang kahos part 2 ito?
Yun ho yung iniimbestigahan po natin kung ano yung tunay na dahilan ng kanilang ginagawang pagpatay. Pero yun nga ho, ang nakikita natin is ginagawa nila ito upang takutin ang mga community, ang mga families na ibalik yung dati sigurong suporta na nare-receive nila sa mga lugar na to. So ang nakikita po natin, this is just my personal observation and assessment. So ang nakikita po natin dito is pinapatay ho nila upang takutin ang mga lugar na to upang makuha uli ang suporta nila sa mga lugar na ngayon ay tahimik at payapa nang namumuhay na pilit nilang nire-recover. They have made much noise about their so-called third rectification campaign, ano? Na bawiin yung kanilang mga areas and make the CPP recover or re-establish itself. I remember nung second rectification movement nila, they criticized yung tinatawag nilang recovery by fire o yung paggamit ng dahas sa pag-recover ng mga mass areas. It seems ngayon dito sa Northern Negros Occidental, they are starting the recovery with murder. Is what is happening? Parang ganoon din ho. Ito yung tinatawag na recovery by fire. So, pananakot, intimidation, and pag-violates ng mga karapatang pantao upang makuha uli ang mga lugar na to at magsuporta sa kanila. Pero nakikita naman ho natin yung ating mga kababayan ayaw na ho talaga at ayaw na sa ganitong klaseng grupo na ayaw na nilang magsuporta. So, ang ginagawa nila is puro pananakot. Bakit po, is this an indication na yung kanilang kilusan ay getting stronger or is this a sign of desperation? Well, alam naman ho natin this is a sign of weakness kapag yung isang organization is pumapatay ng mga civilian upang manakot. This is tama po kayo, desperate move na nila to upang, yun nga, makuha yung suporta uli ng mga tao through pananakot. Alam naman natin na mahina na ho sila ngayon. Konti na lang ang kanilang strength, ang kanilang mga miyembro at konti na lang din ho ang kanilang naloloko. So, ang ano ho dito is yung desperation na makapag-recruit at makapanakot ng tao para mag-join sa kanila at magbigay ng suporta mo. This episode is brought to you by Falcor Marketing Corporation, Grace Pharmacy, and Park Inn by Radisson Bacolod. Yung northern corridor from Bacolod hanggang sa San Carlos, which is under the 79th Infantry Battalion, important na resource base for them. Kasi yung naalala ko, years ago, yung estimate at least 20 million a year yung kanilang income from here through extortion, ano? And doctrinally, yung sabi nila, yung peasants o yung mga magsasaka ay yung importante na puwersa nila to win the revolution. But what is happening right now? Yung pinapatay nila mga farmers din. Is this a case of a so-called revolutionary movement becoming a plain extortion band or a plain terrorist group na lang? Have they sunk that low? Unang-una ho, yung pagpatay ng civilian is hindi na ho ito revolusyon. Ito ay isang kriminal at terroristic act na. So, hindi na ho ito yung sinasabi nilang revolusyon. So, ang ginagawa na lang nila is, yun nga, pananakot upang sila'y makapag-extort, makapangolekta ng mga tinatawag na lang taxation. So, yun ho yung ginagawa nila ngayon. You are new to Negros. You assumed the command only last year. How does it feel personally to you seeing people being killed? Siyempre ho, sa amin nakakalungkot, lalong-lalo na ang aming unang misyon is yung protektahan ng ating mga kababayan, ang ating mga community sa ganitong klaseng grupo. Ako ho'y nalulungkot sa nangyayari dito sa Northern Negros dahil sa ginagawang krimen at terroristic activity ng
grupong CPP-NPA. I want to clarify this again, Colonel, kasi yung sinasabi nila na mga assets ito ng military giving information to you hinggil sa kanilang movements. Ipagpalagay na natin na totoo. Ipagpalagay na natin na totoo na assets ninyo ito. In the first place, is it wrong to give information to a legitimate armed force? Legal na armed force kayo eh. Unang-una ho, gusto ko hong ipaabot sa ating mga kababayan ang pagbibigay ng information sa mga kriminal, sa mga teroristang grupo ay hindi po illegal. At yun ho ay isang katungkulan ng isang mamamayang Pilipino na may pagpapahalaga sa kapayapaan at katahimikan ng kanilang lugar. So, ito ho ay hindi po mali, hindi po ito krimen. Bagkus ito po ay isang responsibility ng isang tunay na Pilipino na i-report ang anumang activities or location ng mga kriminal na grupo na to or teroristang grupo na to. And given, sabi niyo ho na these are pro-government na individuals or nagsusuporta sa ating mga kasundaluhan, wala hong karapatan ang sino man na pumatay or kumitil ng buhay. So, even our constitution, o even our law right now, wala ho tayong existing na penalty para sa or batas na nagsasabi na pwede mong patayin yung isang kriminal. Kahit kriminal ho yan sa batas natin, wala tayong death penalty ngayon. So sa kanila ho, ang nakikita natin na napatunayan natin, even them claim it, na pinapatay nila ito civilian na to na walang dinadaan ng due process. Pinapatay nila yung mga civilian na to batay lamang sa haka-haka or sa kanilang mga paniniwala. So hindi dumadaan sa, hindi binibigyan ng chance yung tao na to na i-depend ang kanyang sarili. So, yun ho yung makikita nating nangyayari ngayon. December 10 last year, we marked the International Declaration of Human Rights, which makes me wonder kasi andun sa IDHR yung Article 8 na yung tao may right to freedom of belief and political association. Pagpalagay ko na ako ay isang magsasaka, I believe na tama yung army. That's my political belief. I'm wondering kasi why is it that yung human rights groups advocating for armed struggle are not talking about this? They only cite the right to rebellion. And effectively, they're not saying anything kahit pinapatay na yung mga civilian dito sa Negros Occidental. What do you think of this? Well, masasabi ko ho dyan, kung talaga hong pro-human rights sila, so this is the right time na manawagan para sa kapakanan ng mga taong pinatay ng mga communist terrorist group dito sa area ng Northern Negros. Kung totoong pro-human rights ho sila at pinagtatanggol yung karapatang pantao. So, yun ho yung panawagan ko sa kanila kung talagang para sa karapatang pantao. So, dapat ho ito yung time para sa kanila na kalampagin din yung or tawag dito. I-ano rin ho nila, tuligsain din nila ang mga ginagawang pagpatay ng communist terrorist group dito sa area ng Negros. But come New Year ngayon, baka may remnant o may pamilya ng remnant o miyembro ng CPP na nakikinig ngayon at baka gustong magbagong buhay in the New Year. Can they give up to you? How can they do that? Alam naman po natin na always open po yung pintuan ng ating gobyerno para sa mga gustong magbalik loob. So, ang panawagan ko ho, habang open pa yung door para sa kanila, we have the ECLIP, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program, the Reintegration Program of the government para sa mga gustong magbalik loob sa ating gobyerno. So,
ito yung time na maganda para mag-surrender, bumalik loob sa ating gobyerno at mamuhay ng tahimik, a productive citizen kasama ng kanilang pamilya at nabubuhay ng tahimik sa kanilang respective communities. Lieutenant Colonel Eric Alfonso, thank you so much. Thank you very much, sir. This episode is powered by DTX 500 and Clinica D3 Bio. Banta ng viruses at bakterya, huwag mag-alala! D3 Bio is here. A quality product of Clínica de Alternativo, Medicina and Wellness Center Incorporated.